Our simple kind of province life in the Philippines. Para ni nanay ng tubig, oh. Mas matanda pa sa akin tong balon na to. Ate Unay, wala nang gasol, oh. Nag-ano na lang si kuya. Ano? Ayan. Ako nga din. Eh, buhat. Para Uy, ang lalim. Wow, persado. Ako naman, kuya. Ikaw baka mahulog. Mamaya, wag ka makipag-ano. Mahulog ka dyan, sige ka. Sige, kaya yan, kuya. Sige, persahin mo. Yan. Yan. Malinaw? Ayan, linaw. Bigat pala. Ito yung ano namin eh, oh. Ito ang may-ari ng bahay ni nanay, hindi kami. Kanina pa kami tawag ng tawag sa'yo, Ate Ariana. Ay naman ka na. Lawak ng bahay ng nanay. At dahil ayan, nandyan ako sa bahay ng nanay, ang gustong-gusto ko talagang uling ma-experience during that vacation is magluto talaga sa kahoy. Kaya talagang ang ginawa ko, pinag-ano ko talaga si kuya, tapos ayan, magsisigang kami. Hindi ko lang alam kung masasarapan ba sila sa luto ko or may matitira, and that is what you are going to find out at end of this video. Mamaya. Ganda. Tingnan mo kung anong ginagawa ko. I-focus mo dito. So, heto nga, dahil ayokong gumamit ng kahit ano, gusto ko, sabi ko, ako yung magpapaapoy niyan. So, ako ang nagpresenta na, sabi ko kay Ate Ariana, mapapaapoy ko siya, o diba, challenger talaga to. So, talagang ginawan ko ng paraan, halos maubusan na ako ng hingininga dyan sa kakaihip. Sabi nga ni Ate Ariana, lagyan na lang natin ng gas. Sabi ko, wag na, kaya naman natin itong paapuyin. And afterwards, nung hindi ko talaga siya mapaapoy, kumuha talaga ako yung maliliit na pinag-anuhan nung anong tawag dyan? Yung kinakahoy ng kuya. Tawag namin dun sit-sit ba? So, ayun, kumuha talaga ako ng maliliit na yun para madali siyang lumingas. Ang sabi nga dyan ni kuya, ginagaya ko daw siya. Sabi ko, ito talaga yung paraan eh. So, yan talaga yung paraan na naisip ko para mag-apo yung, lutuan. So, ayun, after niyan, nilagay ko siya ng paisa-isa. Tapos, ayun, nung second na labas ni Ate Riana, sinabi sa akin na mayroon palang pamaypay. Diyos ko po, naghirap-hirap pa ako mag-ihip. Meron naman pala silang pamaypay. So, after kong mailagay niyan, ayun, pinaypayan ko na. And finally nga, sa hinaba-haba ng panahon, guys, nagkaapoy din. But before that, ayun, sabi nga, pag walang tiyaga, wala kang nilaga. Kaya sa kakatsaga kong mag-ihip na meron naman palang pamaypay sa gilid, talagang nawala na ako ng hininga, ng tawag doon, ng hangin sa katawan. Meron naman pala siyang pamaypay. Nahinayaan lang ako ni Ate Riana ng mag-ihip. But then, dahil ito na nga, may pamaypay na, so talagang nagkaroon na yan ng apoy. Yan! Finally! Nag-apoy na! Galing. Cut mo na, di ko. Okay na? On. Magigisa tayo ngayon ng sibuyas, bawang, tsaka kamatis. Dahil nakapagpa-apoy na kami. Ayan o. Yan. So dahil napakatangkad nitong lutuan ni na Ate Ariana, kailangan ko pumikdi. Yan sila mo ng kubo. Kaya nga. Kaso hindi pa mainit ang mantika. Ang taas nung ni Ate Ariana, nung lutuan niya. Pero ayan, nag-start na akong sinigang. Nakakamiss din namang magluto sa ganitong lutuan. Grabe, probinsya. Wala nga doon. Wala, tama. Papunta mo wala. Ito talaga yung natural na kusina namin. Yan. Tapos, in-extend nila dito.
dahil sa mahal ng gas. Tapos ito na yung naging lutuan, dirty kitchen. So, after itong isang kutsa, ang sibuyas. Diyos ko, pagkatangkad-tangkad naman kasi nitong lutuan nila, nakatik din ako, bongga. Hindi ko tuloy mahalo ng maayos dahil sobrang tangkad nitong lutuan nila. Palibasa ang tatangkad kasi nila dito eh. Ay, nilagay ko na ang baboy. Wala na yung aking videographer. Diyos ko. Bago makakain. So while waiting na kumulo yung baboy, heto nag-video muna ako dito sa harapan ni nanay. Wala lang, para kasing ang sarap-sarap talagang umuwi pag may ganito kang place na uuwian. Bongga. Tapos pipitas ka lang ng mangga sa puno. Ayan, o katulad ng ginawa ni Ate Steph, yung asin nasa kamay. Manok mo na kuya, nagsasabong. Yung manok mo. Manok mo daw, nag-aaway ta. Tapos meron kang manok na nagsasabog, titilaok sa umaga. Tinanggal ko na lang yung sound nito, pero ayun, sabi nga, may nagsabi kay kuya na may nagsasabong nga daw na manok niya. Kasi mahilig din si kuya kasing magsabong. So sa lawak ng paligid ng bakura ni nanay, ginagawa niyang alagaan ng manok niya. Tapos, ayan, may mga puno din naman dun sa surrounds ng bakura namin. Medyo may kalawakan din naman ng konti yung bakuran, but then, puno ng mga manok ni kuya. At saka, humingi ka lang dyan kay kuya, bibigyan ka talagang pang tinola. Luto na siya. I love it. O, diba? Taray. Sa tangkad naman, kailangan ko pang tumigil. So let's eat. Kanya-kanya kami ng sandok dyan kasi lahat kami gusto kumain sa labas. So kanya-kanya kami ng upo, kanya-kanya ng pwesto kasi malamig talaga sa labas. At sa labas masarap kumain. Nasarapan sila sa luto ko, but yung luto ko naman, dahil nga hindi na naihain at kanya-kanya na lang nang kuha, ayun, hindi na ako nakapag-video Ay, ayan, dahil tapos na super kami gutom kumain. na rin ang lola nyo. Yung aking sinigang, ayun, ubos. At dahil nga hindi ko na na-video yung pagkain namin, but yun nga, ubos yung sinigang at ayan, sa katakawan ko, as in talagang lumulobo na ako ng bongga. Pawisan na ako, kanina pa ako nagluluto. Tingnan nyo naman. Ay, hindi kita yung pansit. O, diba? Pawisan na akong bongga. Pero nag-i-enjoy ako magluto. Grabe.